May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Liboy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Rizal. May mga taong nabiyayaan ng sobrang kaalaman. Dahil dito, hindi na sila makontento. Ito ang istorya ng ating tagapakinig. Lumaki sa piling ng kanyang mga tiyuhin. Maagang nawala ng ina. Kailangan magtrabaho ng ama upang matustusan ang pangailangan ng nooy sanggol pa lang na si Liboy. Isa sa mga tiyuhin nag-aalaga sa kanya ay ang bulag na si Pabian. Bagaman may kapansanan, hindi ito naging pabigat sa pamilya dahil may kakayahan na manggamot. Matyagang tinuruan ng kanilang amang si Mang Joaquin. Simula pagkabata, nagsanay na si Fabian sa mga dasal pangkumbate at proteksyon. Sa kalaunan, naging biyasa ito sa mga dasal na gawang makapanggamot sa edad na 16. Kinilala ang kausayan ni Fabian sa kanilang lugar. Hanggang sa dumating ang panahon, kinakailangan na ni Mang Joaquin na magretiro. Si Fabian ang nagmana ng lahat ng kagamitan ng matanda, kasama ang mga medalyon at talandro. Dahil hindi naman nakakabasa, nagpasya si Fabian na itago na lamang ang mga libretang naglalaman ng dasal. Nakabisado niya na ang lahat. Bagaman may mga aral pang natututunan mula sa mga aklat, minabuti na lang ni Fabian na makontento sa kung anong kaalaman ang meron siya. Hanggang sa isinilang na nga si Liboy, iniwan ito ng amang si Jerry sa kanilang pangangalaga. Pasensya ka na, Diego ha. Pabian, alam ko mahirap para sa inyo mag-alaga ng sanggol pero wala na akong ibang malalapitan para kay Liboy eh. Kailangan ko magtrabaho para matustusan ang pangangailangan niya. Wika ni Jerry. Wala kang dapat alalahanin, Manong Jerry. Pamangkin namin ang batang ito, kaya buong puso naming tinatanggap ang responsibilidad bilang pangalawang magulang ng anak mo. Wika ni Diego. Makakaasa kang aalagaan ng maayos ang anak mo, Manong. At isa pa, nandito naman ang asawa ni Diego. Wala din silang anak, kaya siguradong matutuwa yon pag nalaman niyang iiwan mo dito si Liboy. Wika ni Fabian. Sigurado yan, Manong. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Itoon mong isipan sa trabaho. Pero wag mong kakalimutang dumalaw paminsan-minsan. Nang sa ganon, hindi makalimutan ng anak mo ang boses at itsura mo. Maraming salamat mga kapatid ha. Talaga maaasahan kayo. Hindi na ako magtatagal pa. Nag-aantay sa bayan yung sasakyan ko papuntang Maynila eh. Malapit lang naman. Kaya sigurado,
Kahit 1 o 2 beses sa isang buwan makakadalaw ako. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Jerry. Pero taon ng binilang, nagkaisip na si Liboy. Hindi man lang nito nasilayan ang mukha ng ama sa personal. Nang mga panong ito binata na si Liboy, lumaking mabuting tao dahil na rin sa paggabay ng 2 tiyuhin na tumayong mga magulang. Maligayang karawan, Liboy. Ngayong araw, 18 taon ka na. Hindi ka na bata, ngunit hindi pa rin ganong katanda. Marami ka pang dapat matutunan, kaya huwag kang magsasawang makinig sa payo namin ng Tatay Pabian mo. Maraming salamat po, Tatay Diego. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko kakalimutan ang mga aral na natutunan ko sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Isang bagay lang ang palagi naming ipapaalala sa'yo. Piliin mong maging mabuting tao. Maraming bagay at pangyayari ang mararanasan mo pa na maaaring magtulak sa'yo na gumawa ng masama. Ngunit isipin mo palagi na hindi ka ginawa ng Diyos para maging perwisyo sa kapwa mo. Lagi ko pong tatandaan yan, Tatay Fabian. Nung una, hindi ko masyadong maunawaan ang sinasabi mo pero sa katagalan, unti-unti na akong naliliwanagan. Tama din po kayo, Tatay Diego. Marami pa akong dapat matutunan kaya wag po kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko na may bakante akong sisidlan para sa mga pangaral ninyo. Wika ni Liboy habang itinuturo ang sentido. Napatingin ito sa larawan ng ama. Biglang nagbago ang reaksyon ng muka. Anong problema? Bakit bigla ka nalungkot? Alam ko ang iniisip mo, Liboy. Hindi kita nakikita, pero kaya kong basahin ang emosyon mo sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong paghinga. Alam mo yan, huwag ka magsisinungaling. Anong problema? Naalala ko lang po kasi si tatay. 18 taon na ako. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi pa rin siya bumabalik. Di rin namin alam kung ano nangyari sa tatay mo eh. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Siguradong may dahilan kung bakit hindi pa siya nakakabalik. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng tatay mo, Liboy. Walang ama ang hindi kayang magmahal sa mga anak. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Sa takdang araw, magkikita din kayo ng tatay mo. Alam ko naman po yun kaso nalulungkot lang ako dahil ni minsan hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong kumain kami ng sabay. Kagaya ngayon. Hindi na nakapagsalita ang 2 tiyuhin dahil alam nila ang pakiramdam ng binata. Pinili na lang ni Fabian na ibahin ang usapan. Teka. May naalala ko, Liboy. Maaari mo bang kunin ang maliit na kahon doon sa kwarto ko? Sumunod naman ng binata. Inabot nito sa tiyuhin ng kahon at muling naupo. Aba, mukhang espesyal ang laman ng kahon na yan, Pabian ah. Tama ka. Espesyal talaga ang regalo na to. Dahil kaarawan ng pinaka-espesyal na tao sa bahay na ito. Wika ni Fabian habang binubuksan ang maliit na kahon. Nanlaki mga mata ni Liboy nang makita ang laman nito. Hindi po ba kayo nagbibiro, Tatay Fabian? Ibibigay mo sa akin yan. Alam niyo kung gaano kong pinangarap na magkaroon ng ganito. Alam ko. At nararamdaman kong ikaw ang susunod sa mga yapak ko. Kaya siguro panahon na para ipamana sa iyo ang pinagmula ng lahat ng kaalaman ko. Ang libreta ni Lolo Joaquin. Hindi makapaniwala si Liboy. Pinamana sa kanya ng tiyuhin ang libreta ng kanilang ama. Ang buong akala ng binata, hindi niya ito mahahawakan. Ipinagkaloob namin sa iyo ang libretang yan. Pero hindi ibig sabihin, ipinapasa namin sa iyo ang bigat ng responsibilidad na nakaakibat ng mga kaalamang taglay
Nasa iyo ang pagpapasya, Liboy. Matagal ko nang pangarap na matutunan ang mga aral sa libretang ito. At alam niyong, gusto ko ring maging manggagamot. Kaya wag po kayo mag-alala, Tatay Diego, Tatay Fabian. Ako mismo ang pumipili na tanggapin ang responsibilidad ng isang manggagamot. Nang mga sumunod na araw, tinutukan ng binata ang pag-aaral na mga dasal at sa paggabay ng dalawang tiyuhin, nagawa niya itong matutunan. Handa ka na para sa una mong pasyente, Liboy. Kami mismo ng Tatay Diego mo ang makakapagpatunay. Ngayon susubukan natin ang antas ng kaalaman at kakayahan mo sa panggagamot. Maya-maya pa dumating ang isa sa mga pasyente. Biglang nakaramdam ng kaba si Liboy. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi na siya manonood. Siya na mismo ang gagamot. Teka, sandali lang, Tatay Fabian. Hindi pa ako handa. Sa tingin ko, handa ka na. Bilisan mo! Nag-aantay ang pasyente natin! Nataranta ang binata. Naupo ito sa tapat ng pasyente. Lumapit ang dalawang tiyuhin. Tumayo sa tabi nito. Ramdam ko ang kabayong tumatakbo sa dibdib mo, Liboy. Patahanin mo yan. Huminahon ka. Hingang malalim. Ipinikit ng binata ang mga mata. Huminga ng malalim. Kahit papano kumalma si Liboy, bagyang nawala ang kaba nito. Kinausap ng binata ang pasyente. Tinanong kung ano ang nararamdaman. Ilang sandali pa, napalagay na ang loob ni Liboy. Nagpatuloy sa ginagawang panggagamot. Natukoy nito ang karamdaman ng pasyente. Alam na ni Fabian ang karamdaman nito. Ngunit sadyang hindi sinabi sa pamangkin. Alam din ito na malala ang kalagayan ng pasyente. Pero hinayaan niyang si Liboy ang magsabi. Malala na po ang pamamaga ng iyong atay. Kailangan po ng eksperto sa medisina. Kapag hindi naagapan, pwede po kayong mamatay. Nagulat ang pasyente sa narinig. Teka Fabian, alam ba ng pamangkin mo ang ginagawa niya? Sabi nung unang tumingin sa akin na manggagamot, hindi naman ganyan. Wika ni Aling Masing. Lumapit si Fabian at nagsalita. Wala akong duda sa sinabi ng pamangkin ko. Alam kong totoo ang mga nakita niya. Dahil ako mismo ang nagturo sa kanya. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan ni Liboy. Ngayon kung hindi ka maniniwala sa kanya, bakit hindi mo subukan magpatingin sa doktor? Ikaw mismo magpatunay. Dahil sa pagkadismaya, dali-daling tumayo ang pasyente. Ngunit bigla itong napaupo. Nakaramdam ng matinding sakit sa tagiliran. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, malala na po ang pamamaga ng atay. Hindi po pwede ang bigla ang pagkilos. Wika ni Liboy habang inaalalayan ang pasyente. Mabuti pong pakinggan niyo ang sinasabi ng pamangkin ko. Magpahinga po muna kayo. Maya-maya mawawala na ang pananakit. Nagawang matukoy ni Liboy ang karamdaman ng pasyente. Ngunit para sa kanya, kulang ito. Napansin ni Diego na tulala ang binata, kaya nilapitan niya ito upang kausapin. Bakit, Liboy? Anong problema? Yung pasyente ko po kasi. Ganun talaga. May mga taong hindi marunong tumanggap ng katotohanan kasi masyadong masakit para sa kanila. Pero mahusay ang ginawa mo. Nagawa mong matukoy ang sakit niya. Hindi naman po yun yung inaalala ko, tiyo eh. Alam kong normal sa pasyente ang ganong reaksyon. Lalo pa kung sasabihin na malubha na ang lagay niya. Ang iniisip ko lang, hanggang doon na lang ba tayo? Ha? Anong ibig mo sabihin?
Hanggang doon na lang ba ang kaya nating gawin? Sabihan ng pasyente sa kalagayan nila, wala ba tayong magagawa? Natigilan si Diego sa tanong ng pamangkin. Napatingin kay Fabian na noon ay nakikipag-usap sa pasyente. Liboy, kaya nating gamutin ang sakit ng tao na dulot ng mga elemento at nilalang. Pero kung pisikal na katawan ng tao ang pag-uusapan, wala tayong magagawa. Hindi ba sumasagot sa pisikal na katawan ng tao ang sakit ng kaluluwa? Kaya ako nga natukoy ang sakit ng pasyente natin eh. Ibig sabihin, magagawa din nating pagalingin ang pisikal na katawan gamit ang mga dasal. Sa totoo lang, hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na yan, Liboy. Hayaan mo, kakausapin ko si Tatay Fabian mo. Baka sakaling may sagot siya sa mga katanungan. Upang makaiwas sa mga tanong ng binata, pinili ni Diego na lumabas ng bahay, magsibak ng kahoy. Alam din ni Liboy na hindi sasagutin ni Fabian ang mga tanong niya. Kaya naman binasa niya ang nilalaman ng libreta. Habang naghahanap ng kasagutan, napunta ito sa bahaging napunit ang pahina. Sinubukan itong buklatin ang ibang bahagi pero hindi ito makita. Inantay ni Liboy na matapos sa pakikipag-usap ang tiyuhin at nang makalis ang pasyente, sa kanya ito kinausap. Tatay Fabian, kulang ang pahina ng libreta. May nakita akong sadyang pinunit. Sino po ang may gawa nun? Halata ang gulat sa mukha ni Fabian. Pero pinili nito na huwag ipahalata sa pamangkin. Ano bang sinasabi mo? Alam mong wala akong paningin, di ba? Paano ko malalaman na may nawawala sa pahina? Napaisip si Liboy dahil kung tutuusin, hindi nga naman nababasa ni Fabian ang libreta, kaya hindi niya ito magagawang punitin. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na nagsisinungaling ito. Alam ni Fabian ang katotohanan. Sinadya itong punitin ng kanilang ama dahil nagtataglay ng mapanganib na dasal ang bahaging iyon ng libreta. Pero bago pa ito punitin, naituro na ito kay Fabian bilang paghahanda kung sakaling may dumating na pagkakataon na kakailanganin niyang gamitin ang pinagbabawal na karunungan. Dahil walang nakuwang sagot mula sa tiyuhin, nagpasya na lamang si Liboy na palipasin ito. Nakahinga ng maluwag ang magkapatid dahil kahit papano, nalihis ang atensyon ng pamangkin. Mukhang lalong nagiging matanong si Liboy, Fabian. Darating ang panahon, hindi mo na maitatago sa kanya ang lahat. Sa palagay ko, kailangan na nating sabihin sa kanya ang lihim na aral ni tatay. Alam mo rin sa iyong sarili na hindi pa ito ang oras, Diego. Tama ka. Mahusay na disipulo si Liboy, pero hindi tayo nakakasiguro kung makakayanan niyang panatiliin ang disiplina sa oras na matutunan ang kabuuang aral ni tatay. Tama ka, pero ang inaalala ko din, paano kung siya mismo ang makatuklas? Hindi ba mas delikado? Para sa akin, mas mabuti nang matutunan niya ang kabuuan ng aral ni tatay na may gumagabay. Pag-isipan mong mabuti, Fabian. Ilang araw ding pinag-isipan ni Fabian ang sinabi ng kapatid. At sa bawat panahong lumilipas, lalong umuunlad si Liboy sa pinasok na larangan. Nakita din ito, napapanatili ng binata ang pagiging mapagkumbaba. Naging marami ang tagahanga hanggang sa tuluyang nakilala sa larangan ng panggagamot. Dahil sa pagdami ng pasyente, kinakailangan ng mas malawak na lugar. Nagpasya ito, linisin ang isang bahagi ng kanilang bakuran. Gumawa ng maliit na tolda ang binata. Habang naghuhukay, hindi sinasadyang may natamaang matigas na bagay. Hinukay ito ng binata. Nagulat nang makita kung ano ang nakabaon sa bahaging iyon. Isang maliit na kahon
nangingitim na dahil sa katagalan ng pagkakalibing. Bagamat nakabalot ng itim na tela, hindi pa rin napigilan ang pagpasok ng mga nakakasirang elemento. Nag-iba ang kulay ng kahon. May mabahaging kinain ng anay. Sinubukan itong buksan ng binata, kaso nga lang napakatibay ng kahon na kahit ilang beses hinampas ng pala, hindi mabasag-basag. Ano ba naman to? San ba gawa yung kahon hindi mabuksan? Muli niya itong sinubukang buksan gamit ang martilyo. Gaya ng una, wala pa ring nagawa. Dahil sa pagkayamot, itinapon niya ito. Hindi sinasadyang pumasok sa tapayan ng tubig. Dali-dali niya itong kinuha dahil sa oras na makita ng tiyuhin na nilagyan niya ng maruming bagay ang tapayan ng tubig, mapapagalitan siya. Nagulat ang binata nang makita ang reaksyon ng kahon sa tubig. Nawala ang ilan sa mga dumi. Lumabas ang mga letrang nakasulat. Kumuha ng matulis na bagay si Liboy upang linisin ang mga letra. Dito napagtanto ng binata na ang mga letrang yun walang iba kung hindi ang kwadro ng Sator. Napangiti si Liboy dahil alam niyang may mahalagang bagay na nakatago sa loob ng kahon. Senelyo ito gamit ang isang makapangyarihang orasyon. Itinago ng binata ang kahon. Nagpatuloy sa ginagawa. Nang matapos ang kubo, muli nitong binalikan ang mga aral na itinuro sa kanya ni Fabian. Kabilang dito ang malakas na orasyon na nakakapagbukas ng selyo. Napangiti si Liboy nang mahanap ang orasyon. Ginamit niya ito at nagawang buksan ng kahon. Nagulat ang binata dahil ang nilalaman ng selyadong sisidlan ay ang pinunit na pahina sa libreta ni Tandang Joaquin. Dito ay natuklasan ng binata ang ilang paraan kung paanong pagalingin ang pisikal na katawan ng tao gamit ang mga dasal. Pero lingid sa kalaman ng binata na may kapalit ito. Matapos pag-aralan ng sekreto ng mga tinatagong kasulatan, nilapitan nito si Fabian at kinausap. O Liboy, may kailangan ka ba? Meron po, Tatay Fabian. Sa palagay ko, kaya kong pagalingin si Aling Missing. Ha? Paano mo gagawin yon? Hindi ba sinabi ko sa'yo, imposible siyang gumaling? Wala pong imposible sa lihim na karunungan. Sa oras na mapag-aralan mo ito at maunawaan, magagamit mo ang buong nakatagong kapangyarihan ng bawat dasal. Hindi ba yan ang palagi niyong sinasabi sa akin? Bakit hindi niyo po ipatawag si Aling Missing? Tigilan mo ko, Liboy. Magsasayang ka lang ng panahon at isa pa. Hindi na makakapunta si Aling Missing. Nakaratay na ito sa ospital. Kung hindi niya kayang pumunta, ako ang dadalaw sa kanya. Dali-daling tumakbo si Liboy palabas ng bahay. Hindi to nagawang pigilan ni Fabian. Narinig ni Diego ang pagtatalo ng dalawa, kaya dali-daling pumasok ng bahay. Anong nangyari, Fabian? Saan pupunta si Liboy? Dalian mo, Diego. Sundan natin ang batang yon. Pupuntahan niya si Aling Missing sa ospital. Ha? Anong gagawin niya doon? May sinabi siya sa akin. Kaya niyang gamutin ang sakit ni Aling Missing. Malaking gulo kapag nakita siya na makaanak doon. Naku, ito talaga si Liboy. Akala ko lumipas na ang usaping yan. Dito ka lang, akong bahala. Hindi, Diego, sasama ko. Malakas ang kutob ko. May natuklasan ng binatang yan. Maaari siyang mapahamak. Dali-daling umalis ang dalawa. Pagkarating sa ospital, nakita ng mga ito. Kausap ni Liboy si Aling Missing. Mabuti na lang, walang dumalaw na kamag-anak. Akbang lalapit na si Diego, pero pinigilan nito ni Fabian. Teka, tignan natin kung anong gagawin ni Liboy.
Baka mali ang hinala ko. Sige, Fabian. Makinig muna tayo sa labas. Nanatili ang dalawa sa labas ng kwarto. Sa pamamagitan ng siwang ng pintuan, narinig nila ang usapan ng dalawa. Hindi ba sinabi mo sa akin wala ng pag-asa? Kaya hito ko ngayon nakaratay. Nagkamali po ako na sabihin sa inyo na hindi kayo gagaling. Pero Aling Nising, magtiwala po kayo sa akin. Sa pagkakataon pong ito, aalisin ko ang sakit nyo at ibabalik sa dati ang inyong katawan. Pakiusap, Liboy. Huwag mo na akong bigyan ng maling pag-asa. Tanggap ko na ang kamatayan ko. Hindi po huwad ang pag-asang dala ko, kundi tiyak na kagalingan. Hayaan nyo na lang po kung gamutin kayo. Ipinikit ni Aling Mising ang mata. Kahit papano nabuhayan ito sa mga sinabi ng binata. Nagsimula si Liboy sa pagsambit ng mga orasyon. Habang nagtatagal, unti-unting nararamdaman ni Aling Mising ang pagbuti ng pakiramdam. Biglang nabahala si Fabian dahil alam niya ang orasyong binabanggit ni Liboy. Nang babanggitin na ng binata ang huling bahagi ng dasal, itinulak ni Fabian ang pintuan. Itinuloy ang pagbanggit ng orasyon. Nawalan ng malay si Aling Mising at dahil sa lakas ng epekto ng orasyon, nawala din sa ulirat si Liboy. Nang magising ito, umiiyak na si Diego. Ano pong nangyari, Tatay Diego? Bakit po kayo umiiyak? Walang malay si Tatay Fabian. Nagtagumpay ka, Liboy. Nagawa mong pagalingin si Aling Missing. Pero ang kapalit nito, ang buhay ng Tatay Fabian mo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Ano po bang nangyayari? Ang orasyon na ginamit mo, isa itong uri ng ritual na nangangailangan ng buhay bilang alay. Sa oras na sambitin mo ang huling bahagi ng orasyon, kusang hiwalay ang kaluluwa mo sa katawan at yon ang nangyari sa Tatay Fabian mo. Hindi makapaniwala si Liboy. Namatay ang tiyuhin dahil sa kagustuang makapagligtas ng buhay. Sising-sisi ang binata dahil hindi ito nakinig sa sinabi ng dalawang tiyuhin. Pero kahit ano pang gawin, hindi niya na kayang ibalik ang mga pangyayari. Dahil dito, itinigil ni Liboy ang panggagamot. Piniling mamuhay ng normal. At sa tuwing nakikita nito ang taong pinagaling, muling nananariwa ang sugat na gawa ng katigasan ng kanyang ulo. Nagsilbing aral para kay Liboy ang mga kaganapan na hanggang sa ngayon hindi kayang kalimutan. Pinagsisihan nung araw na matuklasan niya ang buong kapangyarihan ng libreta ng isang purong dibino na si Tandang Joaquin.